Hello mga kapatid sa pananampalataya, mga kaibigan, lahat po ng aking mga friendship sa FB at saan man kayo naroroon sa mga oras na ito ay minabuti po ng inyong lingkod na gumawa po ng isang pagpapahayag ng mga salita ng Diyos na may kinalaman sa pag-aasawa. Actually ay ito ay biglaan na gagawin ko dahilan sa kahilingan. Mayroon po akong kamag-anak na nag-message sa akin sa Messenger at ang sabi ay saan daw mababasa yung mga Bible verses na may kinalaman sa pag-aasawa, partikular na doon sa kapag ka nag-asawa ay dapat na humiwalay sa kanilang tahanan or umalis doon sa bahay ng kanilang ama at ina. At kung ito nga ba ay biblical, kung ito ba ang ganitong pahayag, kung ito nga ba ay pinapanigan ng Biblia. Hindi ko po ito masasabing ito ay Bible study or anuman or sermon. Basta ito ay siguro sabihin na lang natin na ito ay parang review. Bakit review? Ay, hindi katulad dito sa YouTube na review ng mga unboxing, hindi sa mga gadget or anuman. Ito po ay ibig sabihin ng review, re-reviewin po natin, babalikan. Ibig sabihin, meron na po tayong knowledge dati na maaring nakalimutan lang natin at babalikan natin base po sa mga pahayag po ng banal na kasulatan ay atin pong titingnan kung gaano nga ba katotoo. Kasi maaari ang iba dyan ay sabihin ay parang wala pa naman kaming narinig sa aming mga pare o sa aming mga leaders simbahan o kung saan man ikaw ay kaanib. Hindi pa namin narinig sa aming pastor na kinakailangan ay umalis sa aming tahanan kapag kayo nag-asawa. Hindi ko pa narinig sa aming ministro, hindi ko pa narinig sa aming o kung sino man na mga leader ng simbahan na iyong kanaaniban. Sa pagkakataong ito ay wala po tayong relihiyon na pag-uusapan, kundi bagkos ay titingnan po natin mismo ang banal na kasulatan kung ano nga ba ang kanyang sinasabi hinggil po sa topic na ito na ating pag-uusapan. Okay, so bago po natin ituloy, short prayer po muna tayo. Sandali po tayo manalangin. Mahal namin Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Muli ay nandito po kami, humihiling ng iyong patnubay na bigyan kami ng talinuhan, karunungan at bigyan po kami ng mas maliwanag na pagkaunawa tungkol sa bagay na ito na aming pag-usapan. Salamat o Diyos na nariyan po kayo at pamatubay ng Banal na Espiritu ang siya aming maranasan habang kami po ay nagre-review ng topic na ito na aming pag-usapan. Maraming salamat inyo kami dinidinig at pinapatawad sa aming kasalanan. Ito po aming dalangin sa pangalan namin at pagligtas sa Jesus. Amen. Okay, so mas maganda siguro na magbasa po tayo ng mga ilang talata, no? Hindi po ito layunin ng iyong lingkod na magpatama sa mga o patamaan or sadyain na paringgan o sino man, kasi ito po ay alam naman po natin na sa ating kulturang Pilipino, marami po sa atin na kapag nag-asawa ay nakatira pa rin sila doon sa kanilang magulang. Alam ko na maraming maaring masagasaan po nito na ating topic, pero wala pong layunin ng inyong lingkod na magpasaring or magparinig or magpatama. Wala po. Ito po ay ginawa po ng inyong lingkod dahilan nga po ito sa nabanggit ko kanina. Kahilingan po ito ng isa kong pinsan or kamag-anak na nag-message sa akin. Hindi ko na lang po babanggitin yung kanyang buong pangalan. Nagsisimula po yung kanyang pangalan sa letter L at ang middle initial niya po ay letter S at yung kanyang surname po ay letter S. Sa makatwid ay meron siyang initial na L, S, S. Okay. So, ayan po mga kaibigan at mga kapatid. No? Okay, so yun ang reason why. Actually, impromptu ito na paggawa ko ng pagpapahayag po na may kinalaman po sa Bible. Okay, so sige. Tingnan natin.
basahin po muna natin sa aklat po ng Genesis 2 at 24. Titingnan po natin dito kung ito nga ba ay talagang pinapanigan ng Biblia. Maari kasi ang ilan sa atin ay naghihintay. Sige nga daw, mayroon ba tayong mababasa na basihan na kinakailangan na kapag ako ang iba sa atin o kung sino man sa atin ang mag-asawa ay kinakailangan nakabukod kaagad sa magulang. Mayroon nga bang basihan sa banal na kasulatan o wala? O sige, mabuti magbasa po tayo dito mismo sa unang aklat po ng Biblia sa Genesis Kapitulo 2 at ang talata ay 24. Ay ganito po ang sinasabi. Kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman. O yun naman pala, mga kaibigan at mga kamag-anak, at lahat ng aking mga friendship na maaring sumusubaybay po sa mga oras na ito sa ginagawa ko pong pagpapahayag po dito sa banal na kasulatan. Maliwanag po dito sa talatang 24, ulitin ko po ang pagbasa. Iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina. Tuloy lang po natin. Nag-brown out lang kaya ayan po ang nangyari. Kaya medyo dumilim po yung background natin. So hindi po makakahadlang yung walang kuryente. Okay, so continue po tayo. Ang sabi po ay iniiwan ng ama, iniiwan ang ama at ina ng asawang lalaki upang sa ganun ay silang dalawa ay magsama. Okay, so mabuti na ulitin po natin yung pagbasa po dito sa Genesis Kapitulo 2 at ang talata ay 24. Ayan Kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman. So pansinin po natin mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan at mga magulang na ang lalaki at yung kanyang asawang babae ay silang dalawa ay magsasama. So ibig sabihin talagang maliwanag po dito na hindi na po sila dalawa kundi isang laman na lang po. So ang punto po natin dito maliwanag pa po sa sikat ng araw na tama po yung paniniwala na kinakailangan kapag nag-asawa yung lalaki at babae sila ay kapwa po, pareho po sila, hihiwalay po sa kanilang magulang at silang dalawa po ay magsasama. So yan po ay masasabi po natin, ito po ay biblical. Ito po ay pinapanigan po ng banal na kasulatan mismo, yung ganito pong practice po ng pag-aasawa. Okay? So, yan po mga kapatid. So, wala po tayong masyadong maraming talata na babasahin. Bueno, sa Bagong Tipan, baka naman sabihin, Old Testament kasi yan, Brother Ariel, binabasa mo. Sa panahon na po tayo ngayon ng Bagong Tipan, mayroon ba sinasabi ang Biblia na ganon? Okay. Okay, so sa bibig mismo ng ating Panginoong Jesucristo ay alam ko po ay mayroon pong binanggit mismo sa Mateo 19 at ang talata ay 5. Okay, si Jesus po mismo ang nagsabi nito. So actually ito ay mas maganda na basahin po mismo natin kung ano po ang sinabi po ni Jesus Christ po mismo sa chapter 19 po ng Mateo. Okay? So sa verse 5. So ganito po ang sinasabi sa talatang 5. At kanyang sinabi, si Jesus po, yung tinutukoy na kanya, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magkikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya, hindi na sila dalawa kundi isang laman. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Ayun, may karugtong pa ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Kung itutuloy natin yung basa sa talatang 6 at 7, ang sabi dito ay, hindi na sila dalawa kundi isang laman.
ang pinagsama ng Diyos ay huwag daw papaghiwalayin ng tao. So, nakakalungkot lang na isipin na tayo ay nabubuhay sa panahon po ngayon na para bang napakadali na lang yung hiwalayan. O kaya nga nauso yung salitang walang forever. Pero hindi ito po yung topic natin, na idagdag lang dito dahil dito po sa mismong sinabi ng Panginoong Hesus na bukod sa magsasama at hihiwalay ang mag-asawa sa kanilang mga magulang at silang dalawa ay magsasama, idiniin pa mismo ng ating Panginoong Jesucristo dito na ang sino mang pinagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. So, ibig sabihin po, kung Biblia mismo ang ating tatanungin at kung Biblia ang talagang dapat na susundin po natin, ay hindi po nararapat talaga yung sabi nga na walang forever. Yung hiwalayan na kapag ka nagkasawaan at ay talagang magkakasundo na lang silang dalawa na pareho na lang silang maghanap ng kanya-kanyang bagong makakasama sa buhay, ay hindi po yun biblical. Kasi mismo ang Panginoong Jesucristo, mismo siya na mismo nagsabi. Kaya kung tayo ay nagki-claim na tayo ay Kristiyano, ay labag po ito sa pamantayan po ng pagiging isang Kristiyano. Yung pagka nagkasawaan ay talagang maghihiwalay na lang basta-basta. Ay hindi po ito ang itinuturo po ng Biblia. Bueno, magbasa pa po tayo ng ibang talata. Sa New Testament pa rin, sa Efeso Kapitulo 5 at ang talata ay 31. Okay, so tingnan po natin. Sa Efeso 5 at 31. So, pareho po nasa New Testament na ito. Sa verse 31, gayon man, dapat ibigin ng bawat isa sa inyo ang kanyang, dito sa 31. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Pareho pa rin yung mga binabanggit. Magsasama sila ng kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Verse 32, ituloy pa natin. Ang hiwagang ito ay dakila, subalit ako ay nagsalita tungkol kay Kristo at sa iglesia. Gayon man, dapat ibigin ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling asawa, gaya ng kanyang sarili, at igalang ng babae ang kanyang asawa. O kaya, sinadya ko pong ituloy yung pagbabasa para nang sa ganun ay mas lumawak pa ng kaunti yung ating pag-aaral po dito ng salita ng Diyos, na hindi lamang po nakapokus tayo doon na kinakailangan ay humiwalay. Kasama po dito, hindi lamang po hihiwalay sa kanilang magulang yung mag-asawa, kundi binabanggit pa po dito, bukod sa sila ay hihiwalay sa kanilang parehong magulang, ay ang binabanggit dito ay dapat daw na na igalang ng babae ang kanyang asawa. So, nandito po yung utos po ng Biblia na dapat igalang. Baka mamaya magmalaki ka agad yung mga lalaki. O, kita mo, dapat igalang. So, ibig sabihin, dapat ako ang lagi masusunod. Kung itataas po natin yung pagbasa po ng mga talata po dito, ilagay po natin dito sa verse 25 sa Ephesians chapter 5 verse 25. Ito naman ang sabi, di ba? Para naman patas. Okay, sabi, mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. So, ang ginawang halimbawa dito kung paanong mamahalin ng asawang lalaki, yung asawang babae, ay kung paano ang ating Panginoong Jesucristo ay handa na ibigay mismo yung kanyang buhay sa iglesia. Ibig sabihin ng iglesia, yung church, yung samahan o grupo ng mga Kristiyanong mananampalataya o tagasunod mismo kay Kristo. So, ibig sabihin dito, ibinigay niya yung kanyang buhay. Ganon katindi yung kanyang pagmamahal sa iglesia. The same na dapat ang lalaki, ang ulo ng tahanan, ay kumakatawan po sa ating Panginoon Jesucristo. At ang asawang babae ay kumakatawan po ito sa church. Na kung paano dito ay hinahalin tulad ni Jesus Christ, yung kung paano minamahal ng Panginoon Jesucristo yung iglesia, at inihalin tulad po yung asawang lalaki sa ating Panginoon Jesucristo, ay the same po dapat na aalagaan, mamahalin ang asawang babae ng mga asawang lalaki.
Sabi po tuloy ng ibang mga eksperto po, sabi ng mga expert na mas nauna po sa akin or ahead sa akin ng mga naunang mga mangaral, nag-aral po ng theologians or mga counselors, mga tagapayo. Ito po yung naririnig ko sa kanila. Mas mabigat daw yung utos para sa mga asawang lalaki kasi mahalin yung asawang lalaki. Samantalang sa babae ay magpasakop at igalang. So, yun po mga minamahal na mga kaibigan, no? So, karagdagan lang po ito sa ating pag-share po ng salita ng Diyos na may kinalaman sa pag-aasawa. Na hindi lamang basta, kulang po kasi kapag kayon lang po ang inaral po natin yung tungkol lang po sa hihiwalay sa magulang. So, bukod po doon sa paghihiwalay nila sa magulang, tama po yun, biblical po yun, na dapat kapag nag-asawa na po yung mga anak nila o asawa, yung kanilang anak na lalaki at yung kanilang anak na babae, isa pang dahilan dyan ay pinapayo po ng mga ekspertong tagapayo po na may kinalaman sa pag-aasawa ay mas laki po ang advantage po para sa mag-asawa na sila po ay hihiwalay para nang sa ganun ay matutunan po nila talagang tumayo sa kanilang sariling paa. Ibig sabihin, matutunan po nila na sila po ay mismo sa kanilang sarili na mag-improve po yung kanilang relationship na wala pong sino mang nakikialam. Kasi hindi po maiwasan kapag nakatira yung mga mag-asawa doon sa kanilang binan o doon sa parents po ng asawa o doon sa parents ng asawang lalaki o doon sa asawang babae. Kapag nag-away po yung mag-asawa, hindi po maiwasan kasi anak nila yun eh. Talagang mangingialam talaga. Kung halimbawa, ikaw ay lalaki, nakitira kayo doon sa bahay ng babae, pagka nag-away kayo, makikialam sa ayaw at sa gusto mo, may bias ka agad eh. Kasi makikialam po yung binan. The same din kung doon kayo titira sa parents ng lalaki. So, kaya hindi po advisable talaga ayon po sa mga eksperto po natin, ng mga counselors po about sa marriage, no? So, hanggat maaari ay hindi po maririnig ng both parents po kapag nag-aaway po yung dalawang mag-asawa. Sabihin natin yung tungkol sa pag-aaway kasi wala pong perfecto mag-asawa na hindi po nag-aaway, no? Kasi normal lang po yung conflict kasi magkaiba po ng tahanan na nilakihan yung pareho, yung asawang lalaki at asawang babae. Malaki po yung differences po nila ng upbringing po nila, no? Yung kanilang kultura. May kanya-kanyang kaugalian kasi bawat pamilya. Iba yung nilakhan ng asawang lalaki, iba yung kinalakhan din ng asawang babae. Kaya malaki ang possibility na magkakaroon po ng conflict sa mga unang taon ng kanilang pagsasama. So, isa po yan sa mga dahilan, no? Nang sa ganun ay parang walang makikialam. At mas matututo na tumayo sa sariling paa ang bagong naitatag na pamilya or bagong mag-asawa kapag silang dalawa lang. Walang ibang makikialam. Magkaroon na sila ng problema, di sila ang mag-solve ng problema. Okay? So, hindi maganda yung nakaasa, no? Mauudlot yung pag-improve or yung pag-asinso ng mag-asawa kung sila po ay may mga parehong inaasahan. Okay? Sa halip na sila ay mag-strive na lumabas pa yung kanilang angking husay or galing kung paano nila mapagayaman yung kanilang parehong kakayahan ng asawang lalaki at babae, hindi po lalabas yung full potential po nila pareho kapag silang pareho ay mayroon pong inaasahan. So, isa po yan sa mga dahilan. Kaya malaking advantage pa rin kapag ang asawang lalaki at ang asawang babae ay malayo po sila sa kanilang parehong magulang sa binan. Sa binan ng lalaki or doon sa binan ng babae. Yun na nga, parang walang nakikialam o naman po ang magkaroon man sila ng conflict silang dalawa. So, yan po mga minamahal na mga kaibigan. At kung sakali man na sa tingin nyo ay meron kayong mas magandang input na maaring sa tingin nyo ay mayroong dapat idagdag or may mga puntos ay may mga magagandang idea kayo na gustong idagdag sa ganitong pag-uusap or ganitong usapin or ganitong pag-aaral, ay pwede niyo pong i-comment po doon sa baba. At para na sa susunod, kung mayroon kayong suggestion, ay gumawa pa tayo ng iba pang mga topic na may kinalaman po
pa rin sa banal na kasulatan. Ano man po mga topic na gusto nyo na pag-usapan po natin, lalo na may kinalaman sa pamilya. So, ito pa rin po ang ating basihan, dito pa rin po ang ating batayan, ang banal na kasulatan. So, pansamantala po na magpapaalam muna ang inyong lingkod at sa mga susunod na mga i-upload ko po ng mga video, sana ay mapaglingkuran ko pa po kayo ng mas higit po at magkaroon po kayo at bawat isa sa atin ng lalo pong kapayapaan sa ating puso't isipan at patuloy na mangibabaw po ang pag-iibigan gaya kung paano tayo iniibig ng ating Panginoong Hesukristo. So maraming salamat at see you next time.